Balikan natin ang lindol sa Mindanao. Kumustahin natin yung sitwasyon sa Sultan Kudarat at makakapanayam natin si Binibining Lovely Joy Halyagado, ang head ng Sultan Kudarat PDRRMO. Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat po ng nanonood, magandang gabi po. Ma'am, ilang residente na yung mga nagbakwit, yung isinagawang preemptive evacuation doon sa mga coastal town ng Sultan Kudarat? So as for the record, sir, kagabi po from Calamansig, we have a total of 7,811 families po. And then sa Lebac, we have a total of 284 families. Yes po. So that is 2,095 families po lahat, all in all, sa dalawang munisipyo po. Oo, pinakamarami dito diyan sa Calamansig. Calamansig po. Oo, kasi Yes po. halos karamihan ng barangay diyan ay coastal areas. Yung Palimbang, bagamat nag-announce si Mayor na magsasagawa ng preemptive evacuation, wala namang nag-evacuate. Hindi naman tinuloy. May mga nakabantay lang po na mga residente kasi po kung ano po yung nararamdaman po nila kasi na aftershock, sir, o pagyanig sa kay Calamansig tsaka Halibak, hindi po nararamdaman ng ganun sa Palimbang. So sila po, but they are very vigilant. Andun po, naka-prepare din po yung ating evacuation center doon kay Palimbang. Lahat ng residente aware din po. Nakabantay lang naman po sila. Tsaka yung mga malalapit po sa coastline, sir, sa shoreline, nag-move lang po sila sa mga kamag-anak po nila dito po sa basta malayo lang po sa shoreline, pero hindi na po sila pumunta ng evacuation center, sir. Oo. Opo. Dito sa Lebac tsaka sa Calamansig, kumusta po yung mga evacuation center doon? Ilang evacuation centers meron po kayo? At yung kumusta yung relief supplies doon sa ating mga kababayang bakwit? Okay. Sa Calamansig, sir, we do have dalawang evacuation centers. Ayan. At saka sa Lebac, meron na po tayong 3 evacuation centers. Opo. Oo. Ayan po, ano po tayo, naka-prepare po, naka-preposition po tayo agad ang probinsya, pati po ang ating regional offices para po sa mga needs, sa basic needs po ng ating mga IDPs po. And naipadala na po nila doon sa mga evacuation centers, and tomorrow, bukas po, paparating na po iba. Actually, kanina naka-alis na po, papunta na doon. I'm sure po nakarating na rin po. And ngayon nga po, after this interview po, sabi ko na sa inyo kanina, didiretso na rin po ako ng Calamansig to ensure po na lahat po ng mga IDPs po natin at saka evacuation center, masigurado po as per utos po ng ating provincial governor na i-ensure na lahat ng evacuation centers at mga IDPs po natin, kung ano pong mga needs nila, mabibigay po natin at ma-provide po ng maayos. Yes po. Oo. So karamihan nito mga supply ng mga relief goods ay galing pa sa DSWD? DSWD, naka-prepare na rin po ang Kay Province po. Okay. Papunta po sa kanila. Yes Oo. po. Dito sa mga nasabing bayan, ma'am, may hamon ba doon sa pagpapasunod sa mga residente kapag nag-implement ng preemptive evacuation? Yun po. Dahil po sa experience nga po ng ating mga kababayan noong 1976, kasi yung mga matatanda po ngayon, sila yung nangyari noon. So sila na po talaga yung nagkukwento sa mga mas na younger generations kung ano po yung nangyari nung panahon na yun. So wala na pong Sa forced pilitan, evacuation o sa pilitan na evacuation sa kanila. Kasi pag sabi po ng local government officials na ito, sige, mag-start na tayo, pupunta na tayo ng evacuation center, sila na po, kusa na po sila nag-prepare. Kasi sila mismo na alam na nila kung anong mangyayari. At ayaw na po nila daw po maranasan po yung nangyari na yun. So, wala na pong sa pilitang, wala pong pwersang nangyari para po dali sila sa evacuation centers. Yes po, sir. Ma'am, gaano po katagal ang kahandaan ng lalawigan para dito sa pagpapatupad ng evacuation? Dahil dito sa nagpapatuloy ng mga mahihinang lindol dyan sa area. Hanggang po may mga evacuees po tayo, may IDPs po tayo, at hanggang patuloy po yung lindol po, handa po ang probinsya ng Sultan Kudarat na mai-provide po ang mga needs ng ating mga IDPs, at handa po kami para sa
ma-ensure na ang seguridad po ng ating mga IDPs ay maging safe, maging secured po sila. At andyan po yung provincial government at alam namin pati po ang national government and the regional government para po tutulong sa amin. Pero si province po ng Sultan Kudarat nakahanda po hanggang sa matapos po yung aftershocks po natin. Oo. Ma'am, Yes po. kumusta yung yung mga estudyante? May mga school ba na ginamit na evacuation? Paano po yung pag-aaral nila? Kasi nung January 20, may mga pagkansela na ng klase doon sa ilang lugar, diyan Mm. sa Libak o kaya sa Calamansig. Okay. Opo, sa ano po sa Calamansig po ginamit na school kasi po may mga schools po doon sir na may mga sira because sa shaking. So Mhm. may mga nagkabitak-bitak. Oo. Ang nagamit po natin may gym po tayong nagamit. Aha. Si Lebak nakagamit po siya ng isa kasi strong naman po yung foundation ng school na yon, but mostly doon po talaga nilagay sa kanilang evacuation center kasi mas stronger po yung Mhm. foundation ng evacuation. Yes po. Oo. Mensahe niyo ma'am sa ating mga kababayan diyan sa Calamansig at Libak sa kabila nitong sunod-sunod na mga lindol. Patuloy po tayong maging alerto sa lahat ng oras. Makinig po tayo sa mga balita para alam po natin ang gagawin. Alamin po natin yung mga emergency hotline numbers ng ating mga lokal na DRM offices para po madali lang po nating tawagan kasi sila pong number one na mga opisina para po makatulong po sa atin sa panahon na to. And Mhm. then po, lagi po nating tandaan yung go bags po natin. 'Di ba? Sinabi po namin balik-balik yan. Yung dapat bawat pamilya, bawat bahay may go bag. Anong linyalaman ng go bag? Pagkain na tubig, may Mhm. mga flashlight ay tito, ganun, extra batteries, may radio, hygiene kits, ganun po, ang mga importanteng dokumento para if ever po talaga pag alis natin, dala-dala natin yung mga importante na dapat natin gawin at magagamit natin sa loob ng ating evacuation centers. Mhm. And then, pag may lindol, wag pong kalimutan, practice duck, cover and hold. And maging kalmado din po sa lahat ng oras para makapag-isip po tayo ng ating dapat gawin pag Mhm. kalmada po tayo. And sumunod po sa ating mga local authorities kung ano pong sinasabi nila. Wag pong maging magmatigas ang ulo. Mhm. And another thing is, importante po ito, alamin saan po ang ating mga evacuation centers. And dapat alam natin, kabisado po natin yung mga evacuation plans.